Lower kay Naga San Miguel Corre, Hibunawan, Pagiti, Sumuroy, Bonifacio, Sampaguita, Kag-Agingay, Maghipid, Hinarunagan, at saka Kag-Amisarag. Hanggang saan po ang inabot ng tubig? Abot nga po ba hanggang bubungan ng bahay ninyo sa inyong lugar, Mayor? Ang ibang bahagi po ng barangay, abot hanggang bubong po yung tubig. Opo. Bali yung affected families as of today po is 1,794. Yung apektado. Anong pamilya? Matanong ko na lang din po, Mayor, ilang beses na po bang binaha ng ganito kalala ang inyong nasasakupan? 2 beses na po. Dati po yung sa Osman, din ngayon po. Ano po kaya ang sanhi ng pagbahang ito? Malakas na ulan siguro. Oo, pero ano po ba? Saan po ba dumadaloy? Wala po bang dinadaluyan na drainage ang inyong mga tubig dyan? Actually, malapit sa ilog yung mga barangay. So, sa ngayon, mas parang madaling mabaha pag malakas ang ulan. Umapaw ba yung ilog, Mayor? Kaya ganyan po kagrabe ang baha? Opo. Wow. Ilang araw po kayong nakaranas ng mga pag-ulan kaya bago bumaha ng ganito kalalim, Mayor? Simula nung Friday night hanggang ngayon, medyo umulan pa. Ngayon sir, umuulan pa ba ngayong oras na ito? Malakas pa ba ang ulan diyan sa inyong bayan sa hindi na masyado. Hindi na po masyado. Pero umuulan pa rin. So kumusta po yung mga kababayan natin? Saan po sila inilika sa Mayor Salodario, sir? Dito sa simbahan, may mga kami sa eskwelahan, sa evacuation center namin. May mga casualties po ba, Mayor, sa Lope de Vega? Sa ngayon, wala pang report na casualties. Pero mga damages, landslide, meron na. Meron pang landslide? Opo. Wow, oho. Kumusta po yung mga alaga ng ating mga kababayan dyan? Yung mga alagang baboy, kalabaw, baka? Wala naman siguro yung napiktuhan ng mga alagang hayop dito. Kasi parang nakuha nila bago yung baha. Paano po ang pagkain ng mga evacuees, Mayor? Kumusta po? Sapat po ba? Actually, hindi siya sapat kasi nagkulang yung namin, yung bigas na inhanda namin. Pero so far, yung mga evacuees, nabigyan naman lahat. Sa ibang barangay, di ko pa alam kasi last Tuesday pa kami nagsabi sa kanila na naipaparating na bagyo, so dapat maghanda sila ng mga pagkain. Meron po bang, bakit po parang nabalam ang pag-evacuate ng ating mga kababayan kung gano'n na aware naman po pala sila na may malakas na pag-ulan po nakakaharapin ang inyong lugar? Ganun po? Bakit po parang tumagal ang pag-evacuate sa mga kababayan po ninyo knowing na meron naman po palang abiso na magkakaroon na malakas na pag-ulan sa inyong lugar? Actually, nakapag-evacuate na yung mga tao. Then, kagabi, parang bumalik ata ng mga 12 kasi parang nag-stop yung ulan. Ayan. Wala namang bagyo. Pero naka-evacuate naman sila. Wala namang pong bagyo, Mayor. Anong sabi ng pag-asa niya? Bakit ganyang kalakas ang pag-ulan at tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw? Iwan ko. Basta malakas lang yung ulan dito kaya siguro yun ang naging kausa ng pagbaha sa munisip ng Lope. Okay, Mayor Bobby Salodario, sir, dahil sa sinapi sa inyong bayan sa Lope de Vega dyan sa Northern Samar, meron po ba kayong panawagan sa ating national government? Sa national government po, kailangan po namin ng tulong lalo na dito sa munisipyo ng Lope de Vega. At ano po ang kailangan? Kailangan po ng bigas, damit, gano'n. Bigas at damit. Bigas. Saka tubig po. Sapat po ba ang tubig? Okay. Okay, Mayor Sir, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Lope de Vega. Thank you very much, Mayor.
Mga kaibigan, si Mayor Bobby Salodario ang mayor ng Lope de Vega, Northern Samar. Isa po sa bayan na sa Northern Samar na silalanta bukod sa bayan ng Katarman. Samantala, mahigit 1,500 ang nasirang bahay matapos yanigi nag-magnitude 6.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 157 ang napuruhan at 1,387 na bahay ang partially damaged sa Davao Occidental, South Cotabato at Sarangani. Samantala, aabot na sa higit 3,600 na pamilya ang apektado ng lindol habang nananatili naman sa 9 ang bilang ng mga namatay. Samantala, halos hindi naman daw naramdaman ang epekto na ikalawang araw na tigil pasada ng ilang transport group sa Metro Manila sa pauna ng piston. Sa pag-ikot ng mga DZRH reporters, mas marami ang pumasadang driver kumpara kahapon na hindi bumiyahe ng mga miyembro ng piston at manibela. Balik biyahe na kanina ang mga jeepney na rutang Marikina-Pasig. Ganon din sa Pateros na nakisimpatya sa tigil pasada kahapon. Sa report ng MMDA, 12 van at 3 bus ang na-dispatch sa mga apektadong lugar na may na-monitor na walang namasadang jeepney. Samantala, ilang ruta naman ng jeep na buwabagta sa Taft Avenue, Manila ang nahabalitang hindi pa rin bumibiyahe ngayon. Samantala, maaaring pagbigyan ng LTFRB ang ilang kahilingan ng grupong piston ukol sa deadline ng PUV modernization sa December 31. Sinabi sa DZRH ni LTFRB spokesperson Celine Pialago, 3 sa 4 na kahilingan ng piston sa dialogo kahapon ang doable. Kabilang dito ang waiver of penalties sa confirmation fee ng mga jeep at palawigin sa 5 years ang prangkisa mula sa 1 taon. Pero giit ng LTFRB spokesperson na negotiable na alisin ang consolidation o pagbuo ng kooperatiba bagamat pwedeng gawing simple ang proseso. Narito naging pahayag ni Pialago. Meron na pong mga doables doon. 3 po ang doable. Number 1, sir, waiver of penalties. Ito mga jeepneys po kasi, sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay may tinatawag na confirmation fee every year 1,000. Yung confirmation po na yun, ibinibigay po yun ng LTFRB sa may mga prangkisa para po sila ay makapag-register sa LTO. Yes. Dati wala pang connectivity, diretso sila sa LTO, hindi sila dumadaan sa LTFRB. So pag sinek nyo po yung database ng mga franchise, meron po mga driver at saka mga super po doon, umaabot na po doon 20,000, 10,000, 5,000 po yung kanilang mga penalties. So para lang po magkasundo sa PUVMP, i-waive po yan. Ang bait. Second po na request nila, from 1-year franchise, gawin na pong 5 years yung kanilang prangkisa. That is also doable. Kaya lang po nangyayari yan ngayon na 1 year yung franchise, assurance lang din po ng gobyerno yon na sila po ay sasailalim sa PUVMP kasi nga po hindi pa sila nagko-consolidated. Correct. Samantala, tuloy pa rin ang tigil pasada at katunayan, magsasabay muli ang piston at manibela na ipagpatuloy ang kanilang protesta o tigil pasada. Inanunsyo kanina ni Mara Balbuena, presidente ng Manibela, na magsasagawa sila ng sariling transport strike bukas hanggang sa Biyernes. Wow, November 24. Matatapos sa bukas ang tigil pasada ng piston ni Modi Floranda, kasabay ng simula ng pagkilos naman ng grupong Manibela bukas. Kapatutol ang piston at manibela sa consolidation deadline ng gobyerno sa PUV Modernization Program sa December 31. Sabi ni Balbuena, tinatayang nasa 200,000 drivers at operators na miyembro ng Manibela ang sasama sa 3 araw na isasagawa nilang tigil pasada. Samantala, tatapusin ang transport group na piston ang 3 araw nitong tigil pasada bukas November 22. Sinabi ni Modi Floranda, presidente ng piston, nag-usap ang drivers at operators na ituloy pa ang tigil pasada hanggang bukas. Binanggit muli ni Floranda ang usapan nila ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III
na nagsabing puro pag-aaralan ang pahayag sa kanilang mga hirit. Narito si Floranda. Kaya sabi natin ay yung ating mga inilatag, yung halimbawa yung pagbabalik po sa 5 taon ng ating prangkisa at yung usapin ng rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. At pangatlo, yung ating inilatag sa kanya ay tanggalin yung deadline ng December 30 and 31 sa 2023. At pangapat, yung pagbasura doon sa Omnibus Franchising Guidelines. Ito yung ating inilatag kahapon. At batay sa sagot ng ating ng chairman, ay masusi nila itong pag-aaralan. Kaya sabi natin, ang position ng ating mga operator ay ituloy pa rin itong pagkilos ngayong araw hanggang bukas. Nilinaw ng presidente ng Piston na hindi sila tutol sa kooperatiba pero dapat daw itong nakapangalan sa operator o driver. Taliwas sa ruling ng LTFRB, layo ng Piston sa kanilang tigil pasada na kontrahin ang consolidation sa PUV Modernization Program na nagtakda ng deadline ng December 31. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Planong Christmas convoy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Siol. Tinutulan ng National Security Council. Titya naman ng source ng viral video na pinahintong traffic sa Quezon City para sa isang VIP lumutang. Aba, sino siya? Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Ilang days? Mano po, Ninong? 34! Wow, bilis ng panahon ha? 34 days. Bibigyan mo na ako ng regalo? Yes! Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond Dadpaas. Abay, hindi na ba bumalik yung mga senador sa Senado? Grabe yung kanilang trabaho kanina hanggang alas 4 ng madaling araw. Madaling araw na lakay. Ayan, tapos na ba yung budget hearings? Standby, Milky Rigunan. Samantala, kontra si Isabela Governor Rodito Albano sa importasyon ng bigas na nagpapayaman lamang daw sa ibang bansa. Sinabi ni Governor Albano na halos sa pares lang ang presyo ng imported na bigas. Kaya dapat tutukan na lamang na mapataas ang lokal na produksyon. Ipinarating na nila kay Agriculture Secretary Francisco Laurel na kailangan lamang na may market na ng palay ang mga magsasaka upang hindi malugi. Sinabi pa ni Governor Albano ang kahalagaan ng government intervention upang makapag-ipon ang mga magsasaka at mapaganda ang kanilang produksyon at buhay. Nato si Governor Rodito Albano. Kahit ayuda natin sa mga farmers, kung yung presyo ng bigas sa kanila, nahawak nila, mababa, mawawalan sila ng gana magtanim kasi nalulugi sila At saka, kailangan natin, ang pinahiwatig namin kay Secretary, kailangan may market kagad. Yung bigas, yung palay. Sana, wag na tayo mag-import kasi ang pinayayaman lang natin, yung mga ibang bansa kasi bumupunta yung pera natin dun Ang importanteng intindihin ng ating
pamahalaan ang payamanin natin yung mga farmers para makapag-ipon sila, mapaganda nila yung mga sakahan nila, magpatubig sila. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na hindi aasa ang Pilipinas sa imported na bigas kahit sa mga unang buwan ng 2024. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Spokesperson Arnel de Mesa, tatagal pa ng hanggang 80 araw ang supply ng bigas ng bansa bunga ng mataas na produksyon sa third quarter ng taon. Bukod rito, bumagsak din anya ang rice imports ng bansa sa 2.8 million metric tons kumpara sa 3.8 million metric tons noong 2022. Inaasahan naman ng DA na aabot sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice habang 41 hanggang 43 pesos naman ang kilo ng regular milled sa buwan ng Disyembre. Standby sa ating mga reports, standby Let, standby Christian, standby Edniel at Milky Regunan. Lumutang sa Quezon City Hall of Justice ang teacher na kinasuhan ng pulisya dahil sa ipinakalat nitong video na pinigilang trapiko dahil sa pagdaan ng isang VIP sa Commonwealth Avenue, Quezon City kamakailan. Naghain ng kanyang counter affidavit ang teacher ni si Janus Munar sa Quezon City Prosecutor's Office kasama abogadong si Attorney Shell Jokno. Ayon kay sabi ni Munar, naguro sa isang pribadong high school sa Santa Rosa, Laguna. Natakot siya nang makatanggap ng subpina mula sa korte noong October 27 base sa reklamo ng isang PEMS Berdo Pantoliano. Sabi ni Munar, hindi siya ang source ng video at nag-share lamang din siya gaya ng ginagawa ng iba. Kinwestiyon ni Munar kung bakit siya lamang ang pinag-initan na sampahan ng reklamo. Matatandaan na nag-viral sa social media ang pinatigil na trapiko sa Commonwealth Avenue at ipinalalagay na daraang VIP ay si Vice President Sara Duterte Carpio pero hindi naman pala ito totoo. Samantala, tinapos na ng Senado ang plenary debate sa mungkahing 5.7 trillion pesos 2024 national budget kaninang dakong alas 5 ng umaga. Kahuli-hulihang isinalang ng mga senador ang budget ng Commission on Human Rights dahil sa kontrobersiya sa abortion. Pinasalamatan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kasamahan sa Senado sa ipinakitang suporta. Nag-post pa ng mga group photo sa mga senador na nanatili sa inumagang deliberasyon. Target ng Senado na maaprubahan sa plenaryo ang 5.7 trillion pesos 2024 national budget sa susunod na linggo at ipadala sa tanggapan ng Pangulo ang kopya sa unang linggo ng Disyembre. Dahil sa pagbaha sa ilang bayan sa Northern Samar, ang Philippine Coast Guard nagkasana ng rescue operation sa ilang bayan na dumanas ng malawakang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ang detalye mula kay Aris number 8, Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay agad niya nagkasa ng rescue operation sa Philippine Coast Guard sa ilang bayan sa Northern Samar ngayong Martes kasunod ng malawakan at lagpas tao na pagbaha na naranasan ng probinsya dahil sa malakas at matinding buhos ng ulan. Sa report ng Philippine Coast Guard, sila ay nagsagawa ng forced evacuation sa Barangay Poblasyon at Barangay Progress sa bayan ng Biri, maging sa Barangay Macagtas sa Katarman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang rescue operations ng PCG at wala pang bilang kung ilan na ang nailikas at kung ilan pa ang kailangan i-rescue. Ang malawakang pagbaha sa Eastern Visayas ay dulot ng shear line at low pressure area kung saan naglabas pa ng red rainfall warning ang NDRRMC kanina na nangangahulugan ng matinding pag-uulan sa loob ng ilang oras na magdudulot ng matinding pagbaha at inabisuhan din ng mga apektadong residente na agad lumikas sa ligtas na lugar. Sa titiyak naman ng Philippine Coast Guard, patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon sa Northern Samar at nagdagdag na rin sila ng mga kagamitan na tauhan para tumulong sa rescue operations. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, Pilipinas at Estados Unidos magkasama ng nagpapatrolya sa West Philippine Sea. I-detalye mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth.
Ms. Thea Lakay, umarangkada na ang Joint Maritime at Air Patrols ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Sa kanyang official social media account, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patunay ito ng kanilang pangako na palakasin ang interoperability ng military forces sa pagpapatrolya. Ayon sa Pangulo, layo ng hakbang na ito na mapalakas ang regional security at makapaghubog ng tuloy-tuloy na partnership sa pagbabantay ng parehong interes. Sabi ni Pangulong Marcos, ang Joint Patrols ay bahagi ng serye ng mga aktibidad na kanilang napagkasunduan ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board ng dalawang bansa. Kumpiyansa ang Pangulo na ang pagtutulungan ito ay makapag-aambag ng mas ligtas at matatag na kapaligiran. Magpapatuloy ang Joint Maritime and Air Patrols hanggang November 23 o sa Webes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Sakay? Kailan sisimulan itong Joint Patrol? Ngayon daw na kayo nagsimula sa anunsyo ng Presidente. Abay, paano yan kung iharas ulit ang ating mga barko? Tutulong ba ang Amerika? Halimbawa, harangin tayo, itaboy tayo, bombahin ng tubig. Oo, yan ang malalaman natin, Lakay, dahil dun sa binanggit ni Presidente sa kanyang arrival speech kagabi, Lakay, naiwan sa US si AFP Chief of Staff Romeo Browner. At sabi niya may pina-finalize ng mga detalye ng kanilang nasimulang pag-uusap. Tapos ngayon nga, ito naman yung naging anunsyo ni Presidente. Wow. Medyo kapanapanabik. Sana hindi natin. Kasi ito, Joint Maritime and Air Patrols, Lakay. Sana hindi magkainit at hindi magkaroon ng encounter dyan. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Sleeping Beauty pa ba siya? Mukhang beauty rest ba? Jet lag? Wala siyang, dapat kasi pag Martes, di ba, mayroon siyang sectoral meeting, pero wala kanina. Pero wala namang sinabi yung Malacanang kung nagpahinga nga ba siya o may mga naka-meeting pa rin. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, 300 milyong pisong confidential and intelligence fund ng DICT tinanggal at inilipat ng Senado sa line item budget. Zero confidential fund na ang DICT, Raymond. RS number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, Ms. Thea, makakaiwas na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa kontrobersya hingga sa hinihingi nilang CIF o Confidential Intelligence Fund para sa susunod na taon. Iti matapos magdesisyon ang Senado na ilipat ang kanilang 300 million pesos na CIF sa regular items. Sa pagtatanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa 9.9 billion peso budget ng DICT para sa susunod na taon, inihayag ni Senator Grace Poe ang sponsor ng budget ng ahensya na nagawan nila ng paraan na ma-realign ang 280 million pesos na line item budget pagkamat tuluyan ng nawala ang 20 million pesos. Ito ay upang mabantayan ng Commission Audit o COA ang paggamit ng pondo. Sinabi ni po na kabilang sa pinaglaanan ng mga programa ng DICT ay ang National Computer Emergency Response na may 72 million, National Security Operations Center o NSOC na 48 million, Extended Detection and Response para sa Advanced Antivirus System na may 79 million at Manpower Specialized Equipment na 19 million. Dagdag pa rito ang tools at software para sa pagsuri ng mga vulnerabilities ng mga government website at system na abot sa 20 million at Mobile Security Operations Center na 14 million pesos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, CZRH. Raymond. Dito sa Raymond at Mayor. Wala nang session sa Senado after nung budget hearing kanina madaling araw? Bukas ng hapon, Mayor, meron ulit. Meron ulit. 3 ng hapon. Anong tatalakayan naman? Hindi pa tapos yung mga budget hearing? Tapos na, tinapos kaninang 4:42 ng madaling araw, Mayor, kanina. Lahat ng budget. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea. At sa kaugnay na balita, dismayado naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa magaspang na asal sa opisyal ng Department of Tourism sa budget deliberation sa Senado kagabi. Ayon kay Zubiri, hindi niya nagustuhan ang ginawang pagtetext ni Philippine Retirement Authority General Manager Cynthia Carrion sa kanya at sa iba pang mga senador upang maisala na kaagad sila
sa deliberasyon sa budget ng Department of Tourism. Sa text message, nagreklamo si Carion na 1:00 pa raw sila ng hapon naghintay sa Senado. Nabwisit pa ang senador nang magpadala ng text message din opisyal kay Senator Risa Ontiveros na hindi naman niya kakilala at pinatitigil ang senadora na magtanong sa budget ng DNR upang matapos na at maisalang na rin sila sa budget hearing. Labis naman ang paghingi ng pamanhin ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa mga senador sa inasal ni Carion. Samantala, mahabang brownout hindi daw mararanasan sa taong 2024 sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon. Ang report ihatid sa atin ni RH12 Milky Riganan. Manang Milky. Lakayateya, wala nakita ang Department of Energy na power outages sa panahon ng tag-init sa 2024 kahit daw maranasan ang El Nino phenomenon. Sa hearing ng House Committee on Climate Change, sinabi ni Mark Christian Maroliano na Supervising Science Research Specialist ng DOE, base sa kanilang pagtaya, wala silang nakikita na shortfall o kakulangan ng supply ng kuryente sa kani ma-extend ang El Nino sa susunod na taon. Sabi ni Maroliano, may sapat daw na reserba mula sa mga power plant, kaya ang reserve level sa Luzon grid maging sa Visayas at Mindanao ay nasa normal na kondisyon. Tiyak ni Maroliano, may ginagawa ang DOE para maiwasan o mabawasan ang problema sa supply ng kuryente na pwede rin maranasan sa panahon ng El Nino. Kabilang sa key interventions, ang pagtiyak ng sapat na supply ng kuryente na kumpleto ang power generation and transmission projects, emergency backup systems, bukod pa sa energy conservation at iba pa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky. Samantala, 2 bagong gunboat ng Philippine Navy mula Israel. Wow! Inaasahang magdadagdag ng kamandag laban sa tinawag na emerging threat. Ito ba'y paghahanda sa West Philippine Sea, Edniel? Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay at Nistea, tinanggap na nga ng Philippine Fleet ang 2 karagdagang attack boat mula sa Israel Shipyards Incorporated. Ito lang ay ika-6 na fast attack interdiction craft ng asset ng Philippine Navy. Sakay ng General Cargo Ship Coda Royal. Idinaong sa Commodore East Posadas Wharf sa Cavite City ang mga bagong deliver na gunboat. Dito sa salang sa enhancement, maintenance at training ang task craft bago makomisyon bilang PG-906 at 907. Nakatagdang binyagan itong mga ito sa ilalim ng Acero Class Patrol Vessels ng Littoral Combat ng Philippine Fleet. Bahaging nasabing delivery ng FAIC Acquisition Project ng Revised AFP Modernization Program Horizon 2. Tampok sa nasabing kontrata sa bansang Israel ang siyang na platforms o gunboats at teknolohiyang magpapahusay sa shipbuilding capacity ng Pilipinas sa halagang $175 million. Kamakailan lamang, nagsanay ang Philippine Fleet bilang pagpapalakas sa coastal defense ng bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at kagaya nga ng binabanggit Lakay ngayong araw hanggang sa 23 ng Nobyembre ay kasado o yung umarangkada na itong joint maritime cooperative activity kung tawagin ng AFP at ng US Indo-Pacific Command. Tampok sa aktibidad Lakay mula Batanes hanggang dulo ng West Philippine Sea ang 3 Navy vessels, 2 FA-50PH, isang A-29D Super Tucano mula sa side ng AFP at gayon din ang ilang assets mula sa side ng US Indo-Pacific region. Ito'y bahagi pa rin ng partnership sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at ng Amerikano. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Lakay. Itong 2 gunboat galing Israel ay ano ba yan? May missile ba yan? Abangan natin Lakay sa darating na enhancement. Pero ang kung di ako nagkakamali ay fast boat yan Lakay. Di ko lang alam kung anong magiging enhancement niyan pagtapos itong 2 gunboat na binabanggit ng galing Israel Lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Maraming salamat Lakay, Dr. Maraming salamat Edniel Parosa.
Samantala, collection target ng BIR sa buwan na Oktubre 2023 nalampasan ng 47%. Good news ba yan? Oo nga naman. Siyempre, good news sa gobyerno. Ha? Ayan. Marami nagbayad. Idetalye mo, RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. Mayor, pinagmalaki ng Bureau of Internal Revenue na nalampasan nito ng 47% ang target collection ng buwan ng Oktubre 2023. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Aguilar, nakakolekta ang kamunihan ng 274.429 na billion noong Oktubre 2023. Lagpas ito sa collection target na 8.57% o 21.654 bilyong piso para sa nasabing buwan. Ang nasabing koleksyon ay mas mataas ng 46.94% o 87.670 bilyong piso kumpara sa tax collections para sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Sa mga tuntunin na pinagsama-samang koleksyon mula Enero hanggang Oktubre 2023, nasa 2.132 trillion pesos ang tax collection ng BIR na mas mataas ng 11.11% o 213.214 bilyong piso kumpara sa tax collections para sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Para sa calendar year 2023, ang target collection ng BIR ay tinakda sa 2.639 trilyong piso na mas mataas ng 12.99% o kabuang 303.500 bilyong piso kaysa sa actual collection ng calendar year 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Val Gonzalez at congratulations kay BIR Commissioner June Lumagi. Dapat malaki ang bonus ng mga taga-BIR nito. Baka may incentive Dapat lang. Babalikan po natin ilang pang detalye na ating mga balita. Isabel Daza, ito ba anak ni Gloria Diaz, Miss Universe? Lakay. Abay, may fundraising pala siya. Ayan, oo. Abay, nakalikom daw po ng 1 milyong donasyon. Ito ay para sa kasambahay na inabuso. Ayan, nung mag-asawang nakakulong ngayon sa Senado. Bait din pala ito si Isabel Daza, makabuluhan. Ayan, ang kanyang ginawa. Standby sa alam pang mga balita at batilan natin ng happy birthday. Most merciful Grandmaster Alan Purisima Kuyang Sir, happy birthday. At advance happy birthday din kay most merciful Potentate Roland Paulino. Happy birthday pa kay Kuyang Mon Panopio ng TM Calamasonic Lodge. At Vice Mayor Boyet Inares ng Binangonan Rizal. Siyempre si Romy Gonzalez, happy birthday Romy. Ayan, at Bobby Cruz ng DZRH Drama at si Customs Collector John Simon. At sa ating kasama rito Miss Teya, si Francis Cuaco at si kapatid Eloy Perez Baltasar. Happy birthday. Magpapakain lakay. Kaya hindi pa natin nararamdaman Ayan. At bilete happy birthday kay Miss Elay Bansal ng radyo natin. Oras sa Miss Teya. Kulang-kulang 6 na minuto bago mag 5:00. Dahil papalapit ang Christmas, may gusto palang magbigay ng Christmas gift sa ating mga sundalo nandun sa BRP Sierra Madre. Ayun. Yung mga sundalo dun sa Ayungin Shoal. Pero kontra ang National Security Council sa planong Christmas convoy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ng National Security Council na bagamat suportado nila ang adhikain ng atin ito coalition, hindi ito magandang gawin sa gitna ng mataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Layunin sana ng Christmas convoy na magatid ng regalo at kasiyahan sa masundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre at nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa halip na sa Ayungin Shoal magdala ng Christmas gift,
Iminungkay ng NSC na sa atin ito coalition na mas mabuting gawin na lamang ang Christmas convoy o Christmas giving sa iba pang teritoryo ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Tiniyak ng NSC na sapat ang supply ng Navy at AFP sa mga sundalo at patuloy na gagawin ang rotation at resupply mission. Sa iba pang balita, nasiraan ang isang chemical tanker sa karagatan ng Ilocos Norte. Napag-alaman sa Philippine Coast Guard na nagkaroon ng engine trouble ang MT Rich, dahilan para tumirik sa karagatan sa gitna ng masamang panahon. Sakay ng barko ang 16 na crew na humingi ng rescue sa Philippine Coast Guard. Patuloy na binabantayan ng PCG ang chemical tanker sa posibleng maging epekto o oil spill sa karagatan ng Ilocos Norte. Naku, bad news mga misis. May mga kamag-anak po ba nagtatrabaho sa call center? Apa yan? Ayan, yung mga BPO kung tawagin, ha? Abay, delikado ang kanilang trabaho dahil sa AI. Artificial Intelligence. Bakit naman? Ito nga, nagbabala ang ASEAN Business Advisory Council of BAC sa epekto ng Artificial Intelligence o AI sa industriya ng Business Process Outsourcing o BPO. Pinangangambahan ni BAC Philippines Chairperson Joey Concepcion na maaring mawalan ng trabaho. Wow! Ang mga nasa BPO dahil sa sobrang bilis ng pag-unlad ng teknolohiya sa likod ng AI. Actually, nagagamit na ito, Miss Thea, di ba? Ayan, minsan nga nakakaasar eh. Ayan. Bakit? Minsan gusto magtanong recorded yung sumasagot, di ba? Ayan. Anya, kailangang pataasin ang kalidad ng kakayahan ng mga nagtatrabaho sa BPO industry upang sila ay makasabay. Sabi pa ni Concepcion, kailangan palakasin din ang ugnayan ng bansa sa United States na nangunguna sa pag-angat ng teknolohiya kapwa sa AI at BPO. Ano ha? May tataas pa naman ang sweldo sa sa BPO, call centers. Paano yan? Papalitan sila ng mga robot, mga AI, ha? Oo nga. Pero tama ka lang kaya, ang hirap kausap minsan yung mga, lalo na sa mga bots. Yan yung tawag nila, di ba? Chatbots. Ayan. Pagkatapos, the line is busy. Please call again later. Ganyan, ha? If you want to ask your bill, account number, dial 1. Ayan. Or if bago mo pa mabigyan yung option na if you want to talk to an agent, ang tagal pa nun. Laki kasi ang dami mo na sasabihin. Ayan, paulit-ulit na yung kanta, yung music. Hindi ka pa sinasagot na operator. Totoo yan. Kaya minsan nakaka-visit kaya kung konti lang ang load mo, mauubos yung load mo. Nakain na. Awanan. Nakain na load mo, di pa nakokontak. Ayan. Yan po ang problema naman dyan, ha? Ay, nako talaga. Paano yung mga nagagamit sa credit card, ha? Oo, phishing scam. Parang ganyan din lakay, no? Gusto mong i-report ka agad o kaya gusto mong i-verify sa bangko, ha? Pagkatapos di mo makontak, patay tayo dyan. Showbiz, teka muna bago ang showbiz, Miss Thea, ha? Ay, magandang hapon, Mr. Michael is my guy o yung dolyar mo, kuyang Dado Melegrito, ha? Magkano? Right, worshipful Ariel Kayanan. Ang palitan ng dollar ngayon mga misis ay 55 pesos and 39 centavos ba? Lumalakas Lumalakas ang piso kasi mukhang dumadami na ang mga remittances. Ayan, palag na. Ito na nga lakay, Isabel Daza na ibigay na ang nalikom na 1 milyong pisong donasyon sa inabusong kasambahay na si Aling LV. Very good naman yan. Itatali mo, Aliyah Ikatlo the Fourth. Lakay at Miss Thea, matapos ang higit 2 buwan, ay sinorpresa at personal nang ibinigay ng aktres na si Isabel Daza ang nalikom na 1 milyong pisong tulong pinansyal sa inabusong domestic helper na si Aling LV. Matatandaan natin na umakyat sa Senado ang umano'y pang-aabuso kay LV ng kanyang employer. Nakaranas umano ng paninipa, pambubugbog at pag-uuntog sa CN na nagresulta sa pagkabulag ng kanyang isang mata.
nang iabot ni Isabel ang manager's check. Sinabi niya na para ito sa pagpapagamot ni Aling LV at nais niya raw talaga ibigay ito ng personal dahil pinagkatiwalaan siya ng kanyang mga follower at ng mga nag-donate ng perang iyon. Noong September 8, Lakay at Miss Thea nang simulan ng aktres ang fundraising sa Instagram para sa gastusin sa pang-opera sa mata ni Aling LV. At makalipas nga ang 10 araw, ay nagulat ang aktres dahil lumagpas sa target na 300,000 pesos ang nalikom. Wow. Lakay at Miss Thea, ang target lang ay 300,000 pero matapos nga ang higit 2 buwan ay 1 milyon ang total amount ng nalikom ng aktres mula sa mahigit 800 na donors. Si Isabel Daza ay kilala na advocate talaga ng pag-professionalize sa mga kasambahay at nag-trending siya dati Lakay at Miss Thea dahil meron siyang kasambahay contract na nagpo-protekta daw sa interes ng kanyang mga kasambahay. Kung makikita natin sa RHTV, isa sa kanyang mga nakasaad sa kanyang kasambahay contract ang mga benepisyo ng kanyang mga kasambahay. Kabilang na rito ang taunang bakasyon. At kaugnay sa taunang bakasyon, meron ding isang ticket sa eroplano pa uwi ng probinsya ang kanyang mga kasambahay. At meron ding 15 araw na bakasyon kung may sakit. At iba pang mga benepisyo gaya ng pagkain at mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ecatlo de Fort. Yan ang maganda, ha? May malasakit sa mga inaapi nating mga kababayan, ha? Sana lahat ng mga artista ganyan, ano, ha? Feels like Christmas kapag ganyan, Lakay, di ba? Kaya dapat give love kahit hindi Christmas Yan, Day. Tama. Give love every day. Yeah. At yan na po mabigyan ng kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na ang ninong ng San Isidro, Quezon. San Isidro ba? Tama ba? Hindi ko matandaan, Lakay. Pero ano yan Quezonian talaga yan, solid. Magme-mayor yan. Chairman of the board, Henry Uria at Miss Karen Oyong. Sa mga balansyadong mga balita. Oras, bye-bye. Stay safe. Oras, ganap ng 5:05. Champion, gawang